Breaking news mga kabayan. Umuugong ngayon ang pangalan ng isa sa pinakamakapangyarihang political clan sa bansa. Matapos mabunyag ang umano'y 18.5 billion pesos na halaga ng kontratang nakobra ng mga kumpanyang konektado raw sa family Villar at Aguilar. Pangalawang update, umuugong ang pangalan ni Congressman Zaldico. Matapos ilantad ng Department of Public Works and Highways ang listahan ng kanyang umano'y air assets na nagkakahalaga ng halos 5 bilyong piso. Panghuli sa ating mga balita, isang mainit na eksena na naman sa gitna ng Senate hearing laban sa malawak na flood control scam. Abogado ni Bryce Hernandez na si Attorney Raymond nagsalita na at sinabing lilimitahan muna ang mga detalye at hindi muna maglalabas ng mga bagong pangalan. Bagay na ikinagulat ng marami. Bago tayo magsimula, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa eksklusibong pagsisiyasat, bulto ng mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon ay nakasentro hindi lang sa baluarte ng Las Piñas, kundi pati na rin sa malalaking bahagi ng Calabarzon, mga lugar na matagal nang tinuturing na impluensyado ng Villar at Aguilar. Pero paano nga ba naipon ang ganitong kalaking halaga? Balikan muna natin. Noong August 19, 2025, humarap si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang tema, Master Plan para sa Flood Control Projects at mas mahigpit na accountability measures sa mga proyekto ng gobyerno. Ngunit habang isinusulong niya ito, sabay ring sumabog ang aligasyon sa ilalim ng kanyang termino bilang DPWH Secretary mula 2016 hanggang 2021 ay lumago ang mga kontratang napupunta sa tinatawag na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Mga personalidad na ngayon ay sentro ng kontrobersya. Isa sa pinakamalaking kontraktor na lumutang ang IND Construction Corporation. Ayon sa datos ng DPWH, nakakuha ito ng mahigit 4 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. At halos lahat ng proyekto, 84 out of 89, nakapuesto mismo sa Las Piñas. Ang halaga, tumataginting na 3.5 billion pesos. Pero hindi doon nagtatapos. Sa Calabarzon, mas malaki pa raw ang nakubra. Aabot sa 4.6 billion pesos mula sa 45 kontrata. Karamihan sa Cavite, ang probinsyang kilala ring pugad ng malalaking real estate ventures ng pamilya Villar. Sa papel, ang kasalukuyang authorized managing officer ng IND ay si Carlo Aguilar, dating konsehal ng Las Piñas na tumakbo rin sa ilalim ng Villar Camp. Pero ayon sa dokumento, ilang ulit nang nagpalit ng pangalan ang nakalistang presidente ng kumpanya mula kay Manuel Ilagan noong 2017 patungong Maria Angelica Ilagan sa 2022. Ano ang ibig sabihin nito? Paper trail na tila nagpapakita ng shifting control sa loob ng iisang pamilya at network. Hindi lang iyan, may isa pang kumpanyang lumitaw, Motion Trade Development Corporation, na mula 2022 ay nakakuha ng 4 na flood control projects sa Cavite at Quezon na nagkakahalaga ng halos 391 million pesos. At sino ang nasa likod? Muli, si Carlo Aguilar. Ngunit ayon sa investigasyon, hindi ito kumikilos ng mag-isa. Lagi itong may joint venture partners, kabilang ang INDE na hawak din ng Aguilar family at Omnicon Builders, kumpanya ni Lloyda Dumali. Ang Omnicon, ayon sa DPWH data, ay nakakuha ng halos 9.8 billion pesos mula 233 projects sa NCR at Calabarzon mula 2016. At dito makikita ang kakaibang pattern. Biglang sumirit ang halaga ng kontrata mula 356 million pesos noong 2020, naging halos 887 million pesos pagsapit ng 2021. At pagsapit ng 2024 to 2025 ay umaabot na sa mahigit 1 bilyong piso kada taon. Sa mas malalim na pagsusuri, lumitaw rin ang koneksyon ng pamilyang Dumali sa mga kilalang politiko ng Cavite. Maging sa mga personal na kaganapan at political gatherings kung saan kasama pa mismo sina Senator Cynthia Villar. Dagdag pa rito, lumutang ang papel ng Diwa Party List na dati pinamunuan ng asawa ni Senator Mark na si Emeline Aglihpay Villar at ngayon ay hawak naman ng kanyang kapatid na si Michael Aglihpay na nakaugnay din sa Maxi Homeland and Development Inc. Isang kumpanyang matagal nang konektado kay Mark Villar ayon sa mga ulat ng PCIJ. Kung pagsasama-samahin,
aabot sa hindi bababa sa 367 na kontrata mula 2016 to 2025, katumbas ng halos 18.5 billion pesos ang napunta umano sa mga kumpanyang konektado sa mga Villar at Aguilar. Lahat ito nangyari habang hawak ni Senator Mark Villar ang pinakamakapangyarihang posisyon sa infrastruktura ng bansa bilang DPWH Secretary at kalaunan bilang Senate Public Works Chairperson. Ngunit ang tanong, transparency ba o conflict of interest ang mas nangingibabaw dito? At kung totoo ang mga datos na ito, gaano kalalim ang ugat ng politika sa mismong mga flood control at public works projects na dapat ay para sa taong bayan? Ilang beses sinubukan na hingin ang pahayag ni Senator Mark Villar, ngunit hanggang ngayon ay tikom ang kanyang bibig. 18.5 billion pesos ang nakataya. Hindi lang ito numero, ito'y simbolo ng kung paano gumagalaw ang politika at negosyo sa ilalim ng ating infrastruktura. Samantala, para sa ating sumunod na balita, ayon mismo sa DPWH Secretary, nakatanggap sila ng dokumento mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na naglalaman ng kabuuang 11 registered air assets ni Congressman Zaldico. Hindi biro ang halaga. Tinatayang nasa 4.7 billion pesos, halos umabot na sa 5 bilyong piso. Pero paano nakarating sa kamay ng isang mambabatas ang ganito kalaking halaga ng air assets? At ano ang plano ng pamahalaan laban dito? Base sa ulat, malaking bahagi ng mga eroplano at helicopter ay nakarehistro sa Misibis Aviation, isang kumpanyang konektado umano kay Zaldico. Pero hindi lang dito nagtatapos. Lumutang din ang pangalan ng High-Tone Construction Development Corporation at QM Builder, parehong iniuugnay sa pamilya ni Ko. Helicopters, private jets at iba't ibang uri ng air assets. Lahat ito nasa listahan na hawak ng DPWH at CAAP. At ayon pa kay Secretary, isinampan na nila ang impormasyon sa Department of Justice, Anti-Money Laundering Council at Interagency Committee on Infrastructure para sa mas malalim na investigasyon. Sa kasalukuyan, nakahain na ang request para sa freeze order laban sa mga air assets na ito, ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya. Sa madaling salita, anumang oras ay maaaring hindi na magalaw ni Congressman Zaldi ang kanyang mga helicopter at eroplano habang iniimbestigahan ang pinagmulan ng mga ito. Idiniin pa ng DPWH Chief na utos ng Pangulo na bawiin ang pera ng taong bayan. Hindi ito titigil hanggat hindi na ibabalik ang bawat sentimo. Dito ngayon papasok ang malaking tanong. Paano nga ba nakakolekta ang isang mambabatas ng halos 5 bilyong piso ng air assets? Kung pagbabatayan ng sahod ng isang kongresista, imposibleng makapag-ipon siya ng ganitong halaga. Kaya't ayon sa mga kritiko, malinaw na may mas malalim na pinagmulan ang yaman na ito. Posibleng mula sa mga kontrata, kumpanya o joint ventures na matagal nang nakaugnay sa pangalan ni Zaldi. Ayon sa DPWH Chief, ito'y simula pa lamang. May direktiba ang Malacanang na hindi lamang papanagutin ang mga sangkot, kundi babawiin mismo ang mga ari-ariang pinaniniwalaang galing sa iligal na pamamaraan. Kung iniisip ng ilan na hindi seryoso ang gobyerno, maniwala kayo, ito ay umpisa pa lang. Marami pang assets ang hahabulin at hindi sila titigil. Kasabay nito, tiniyak ng mga ahensya na susunod pang linggo ay may mga bagong asset freeze at investigasyon na ilalabas laban sa mga opisyal at negosyanteng sangkot. Bagaman tumanggi ang DPWH na magbigay ng eksaktong plate numbers o serial numbers ng mga eroplano, iginiit nilang sapat na ang mga inilabas na detalye upang makita ng publiko ang lawak ng kontrobersya. Confidential umano ang mga specifics at tanging DOJ, AMLC at ICI lamang ang makakakita ng buong dokumento. Ngunit para sa mamamayan, sapat na ang tanong kung ang isang kongresista ay may halos 5 bilyong piso na air assets, gaano pa kalalim ang yaman ng mga politiko at negosyanteng hindi pa nadidiskubre. Kung ilalagay sa mas malawak na konteksto, hindi ito hiwalay na kaso. Sunod-sunod ang mga investigasyong bumubulabog ngayon. Mula sa mga flood control contracts hanggang sa infrastructure deals na kumakain ng pondo ng bayan. At ngayon, lumalabas na hindi lang lupa, hindi lang negosyo. Pati mismong kalangitan ay naabot ng mga ari-arian ng mga politiko. Ito na ang unang bugso ng crackdown. Halos 5 bilyong piso ang nakataya
at isa itong malinaw na pahiwatig ng gobyerno. Wala nang ligtas kahit pa eroplano o helicopter ang pinag-uusapan. Hanggang saan hahantong ang investigasyong ito? At kung air assets pa lang ay ganito kalaki ang halaga, gaano pa kaya kalawak ang mga nakatagong ari-arian sa lupa, dagat at negosyo? Sa panghuli nating balita, nagsalita na ang abogado ni Bryce Hernandez. Bakit? Dahil mismo raw si Bryce ang nag-warning. Huwag muna tayong magbitaw ng akusasyon kung wala pang hawak na matibay na ebidensya. Kaya't mula sa 6 na senador at mga kongresistang nasangkot sa usapan sa One News, biglang umatras si Attorney Fortune. Hindi raw sila magbabanggit ng dagdag na pangalan o maglalabas ng bagong numero hanggang sa mailabas ang nilalaman ng mga hawak nilang ebidensya, lalo na ang desktop computer ni Bryce na nagsisilbing susi ng buong investigasyon. Sa ngayon, may isang kahon ng mga dokumentong naibigay na sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero malinaw ang sinabi ng abogado. Marami pa ang susunod. At ang pinakaimportante, ang CPU ni Bryce ay nakatakdang dalhin mismo sa Department of Justice kay Secretary Boying Remulla. Nasa computer na iyon ang lahat. Listahan ng proyekto, halaga, pangalan ng mga tinatawag na proponents, at ang detalyadong tala kung paano raw nahahati ang percent ng pera. Mula 25% hanggang 30% kickback na nakalaan umano para sa mga mambabatas. Pero heto ang mas nakakalito, sa mismong General Appropriations Act, walang nakasulat na pangalan ng proponent. Ibig sabihin, hindi basta mahuhuli sa papel kung sino ang nagpasok ng proyekto. Ang susi, ledger at mga tala na hawak ng mismong mga taong nasa loob ng sistema. Doon nakasaad kung sino ang tumanggap, magkano ang percent at paano hinati ang salapi. Parang isang lihim na accounting system na gumagana sa likod ng mga formal na dokumento ng gobyerno. Ayon kay Attorney Fortune, may mga larawan pa na nagdodokumento ng aktwal na paghahati-hati ng pera. Bundle ng cash, nakaayos sa mesa, bawat isa nakapangalan kung kaninong proponent ito nakalaan. Isang uri ng underground bookkeeping na halos kasing linaw ng mismong resibo. At hindi lang isa o dalawang proyekto ang sangkot, kundi mga flood control projects, district allocations at ghost projects na tila ginawang cash machine ng mga nasa kapangyarihan. At dito na lumabas ang ilan sa mga pangalan mula Bulacan. Si Congresswoman Tina Pancho ng 2nd District, si Danny Domingo ng 1st District at si Boy Cruz, dating kongresista at kasalukuyang alkalde ng Giginto. Ang akusasyon, tumatanggap umano ng 15% hanggang 20% commission mula sa bawat proyekto. Pero biglang umatras ang abogado. Stop muna tayo dyan. Huwag muna tayong magbanggit ng pangalan ng wala pang matibay na hawak na dokumento. Mahalaga raw na ang bawat detalyeng lalabas may kasamang corroboration. At dito pumasok ang pangalan ni Engineer Henry Alcantara. Sa simula, puro pagtanggi ang sagot ni Alcantara. Pero ngayon, unti-unti na raw itong umaamin, nagbibigay ng sariling salaysay at nagsisilbing corroboration sa mga pahayag ni Bryce. Kaya't sa pagkakataong ito, mas buo ang loob ng testigo. Hindi na siya nag-iisa. Narito pa ang isang nakakagimbal na eksena. Ayon kay Bryce, minsan ay mismong sa penthouse ng Shangri-La dinadala ang pera. Maleta-maletang cash, hinahatid sa itaas at doon sistematikong hinahati. Kasama raw ang mga kontraktor, nakabantay, siguradong tama ang percent ng bawat isa. At oo, kasama raw ito sa affidavit na isusumite ngayong araw sa DOJ. Ngunit bakit nga ba noong una matapang si Bryce sa House hearing pero biglang umurong nang dumating sa Senado? Ang sagot ng abogado, takot. Sa unang hearing, hawak niya ang ilang larawan at screenshots mula sa cellphone. Pero wala pa ang buong set ng ebidensya. Kaya umatras muna siya. Dahil kung sakaling naglabas siya ng pangalan nang wala pang sapat na dokumento, baka siya pa ang mabalikan ng kaso. Ngayon, unti-unti nang kumpleto ang puzzle. May kahon ng dokumento, may CPU ng computer, at may corroboration mula kay Alcantara. Pero kahit ganito, malinaw ang babala ng abogado. Hindi pa pwedeng maglabas ng lahat. Ang lahat ng ito ay idadaan muna sa DOJ. At doon na sila magdedesisyon kung anong hakbang ang susunod. Sa kabilang banda, itinanggi naman ng lahat ng pinangalanang senador at kongresista ang mga akusasyon. Lahat sila'y mariing nagsasabing walang katotohanan ang mga paratang. Kaya ang tanong, sino nga ba ang paniniwalaan ng publiko? Ang isang testigo na nagsisisi?
o ang mga mambabatas na may matinding kapangyarihan at impluensya? At habang patuloy na lumalalim ang kwento, lumabas din ang issue ng mga mamahaling ari-arian ni Bryce, Lamborghini, Ferrari at iba pang luxury cars. Ayon kay Attorney Fortune, handa raw itong isauli ng kanyang kliyente. Hindi bahagi ng anumang negosasyon, hindi kapalit ng state witness status, kundi personal na hakbang ng isang taong gustong ipakita ang kanyang pagsisisi. Kung ano ang nakuha ko sa maling paraan, ibabalik ko, ika nito. Ngunit heto ang pinakamalaking tanong na nakabitin. Tatanggapin ba siya ng DOJ bilang state witness? O ikakabit siya sa mismong sindikatong gusto nilang hulihin? Ayon sa abogado, wala pang formal na usapan tungkol dito. Lahat ay nakasalalay sa magiging desisyon ng DOJ. Kung gusto raw ng gobyerno na habulin ang malalaking isda, si Bryce ang susi. Pero kung hindi, baka siya na lamang ang gawing panakip butas. At dito na pumasok ang pinakamainit na usapin, ang computer ni Bryce. Bakit hindi ito agad ibinigay sa Senado? Ayon kay Fortune, may matinding pressure mula sa iba't ibang panig. Ang Senado, nagbanta umano na mawawala ang legislative immunity ni Bryce kung hindi ito agad i-turn over. Ang ICI naman, inaasahan na sa kanila ito dadalhin. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, pumasok pa ang CIDG, nag-secure ng premises at nagdulot ng higit pang pangamba. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng kapangyarihan dito? At kanino nga ba dapat mapunta ang ebidensya? Malinaw ang huling sinabi ng abogado. Lilimitahan muna natin ang detalye. Ang lahat ay dadaan sa DOJ. Ang publiko maghintay. Isang abogado na nagbabalik ng tanong sa atin, sino ang paniniwalaan? Ang makapangyarihan o ang whistleblower na may hawak ng mga dokumento? At habang nakabitin pa ang paglalantad sa ebidensya, isang bagay ang tiyak. Oras na bumukas ito, may mga pangalang tiyak na mabubunyag. At pag nangyari iyon, sino ang unang babagsak?